Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post the Global Filipino Magazine. Cardinal Luis Antonio Tagle used his Simbang Gabi homily at St. Peter's Basilica sa Vatican nito, sa Rome, to criticize corruption and remind the faithful to align their lives with God's will rather than material gain. He emphasized that the true meaning of Christmas lies in seeking a spiritual life rooted in faith, not in the pursuit of wealth, power, and possessions. Tama, I agree. So ito, caption, Tagle calls out corruption in Simbang Gabi homily at the Vatican. Salamat po. How do we call them? His Eminence. His Eminence ba ang mga kardinal? Ang alam ko, ang Santo Papa, His Holiness. Salamat po sa paalala sa mga faithful Christians na ang buhay natin dito, temporaryo lang. Hindi mo madadala yung salapi. Malala ko tuloy, yung turo sa amin ng aming military bishop bagong pasok ako sa serbisyo. Takot na takot akong mamamatay. Sabi niya, huwag kayong matakot mamatay. Si late Bishop Tumula. Huwag kayong mamamatay. Yung death is just an acronym. So, pinakinggan ko siya maigi. Makinig kayo, sabi niya sa amin. Naka-formation kami sa parade ground. Death, D-E-A-T-H. Acronym lang yung death na yan. Meaning ng death is departing eternally, abandoning all to heaven or hell. So, doon sa abandoning all, kahit bilyonaryo ka pa, trillions pa ang pera mo, pag namatay ka, wala kang madadala ni kusing. Na ipanganak tayong hubad, alis din tayong hubad. Ibig sabihin, yung wala. We're born in this earth with nothing. Kaya aalis din tayo with nothing. Nalala ko yung aking pinsan, nag-reunion kami nung namatay yung tatay niya na binilhan daw niya ng binilhan niya ng napakamahal na kabaong, 150,000 ata, para ipakita niya yung pagmamahal sa namatay niyang father. But ngayon na-realize niya sayang daw yun. Kasi nailibing lang, nadugmok sa Bisaya, nasira lang. Sana yung 150,000 ginamit na lang daw para sa buhay niyang mga mahal sa buhay. Kahit ano pang yaman natin sa mundong ito, wala talaga. Kasi, ang problema sa ating mga political leaders, puwera de los buenos. Kasi may mga matitino namang mga political leaders. Example, mga Congressman Libeste, Congressman Barsaga, Congressman Eli San Fernando, mga Gen Z congressmen. Of course, nandyan din yung mga matitino. Congressman Toby Chanco, Isidro Unga, Pulong Duterte, yung mga halos walang budget insertion. 4 lang sila na walang budget insertion sa 2025 national budget. 4 na kongresista. Pulong Duterte, Isidro Unga, Pantaleon Alvarez, at may isa pa, nakalimutan ko yung isa. Lahat mayroong budget insertion sa 2025 ito. At ang top notcher daw, si Congressman Sandro Marcos. 12.6 billion ba yun? Sabi. Madadala mo ba yan? Yung bilyones mo sa tignan mo ang mga diskaya, mag-asawa. Nung bago mag-eleksyon, itong May 12, pinarada ang mga karangian. Nakakaingit kung tignan mo ba dahil naka-mansion sila, ilan yung luxury cars, gulong ng palad. Ano na ngayon? Di, kakulong na silang dalawa, kawawang mga anak nila. So, tama itong kay Cardinal Tagle, agree ako dito. Ang essence ng Christmas is not on material wealth. Ang essence ng Christmas is pagmamahal at pagpapatawag ng Diyos sa sangkatawan. Dahil lahat tayo makasalanan, ang Diyos, nagsakripisyo, iniwan niya ang kanyang trono sa langit, naging Jesus, para mamatay, magsakripisyo sa krus para mapatawad ang ating kasalanan.
So, in return, let's surrender our lives to the Lordship of Jesus Christ. ABC, yung palagi kong sinasabi niyan. A, accept that we are sinners. B, believe, maniwala na namatay at nabuhay muli ang Panginoong Hesus para sa kapatawaran ng ating mga kasalanan. And C, commit, surrender our lives to the Lordship of Jesus Christ. May dalawang Diyos sa mundo. Sabi sa Matthew 6, 6:34 ba yan? Hindi. Matthew 6:24. You cannot serve two masters. It's either you hate the one and love the other. You cannot serve both God and money. The love of money is the root of all evil. Kapag greediness, idolatry yan. Kapag nagpurso ka ng wealth, material possessions and everything, yun ang Diyos mo. Kailan kung ipurso mo ang Diyos, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Unahin natin ang kalooban ng Diyos, at ang iyong mga material wealth, susunod lang yan. Kasi lahat ng bagay sa mundong ito, pag-aari ng Diyos. Psalm 24 verse 1, anong sabi doon? The earth and all that is in it is mine. Sabi ng Panginoon. Kaya, yun po ang hindi naman masama magkamit ng pera, ng mga material possession, hindi naman masama yung mag-enjoy ka ng buhay, basta unahin natin ang Panginoon. Ang masama, kalimutan mo ang Panginoon, nasa sideline lang Panginoon, inuuna mo yung pagkamit ng milyones at the expense, corruption, kawawa ang mamamayang Pilipino. Yan ang masama. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel.